Pagpalang araw po ng Sabado. Yan, ito po yung update ng aking ubas na variety Baikonur. More than 3 months na po ito. Dalawa po yan. Ayan po. Yung ibang fruiting cane ay matataba. At yung iba naman ay payat. Ito, napakaiksi. At ito naman 1 meter na. So hindi talaga siya sabay-sabay na nadidevelop. Ngayong araw po ay ako shoots thinning. Ito pong mga ganitong umuusbong. At saka yung itong tendrils ba yan? Tendrils ang tawag nila dyan. Mga ganito. Tatanggalin ko yan para medyo bumilis-bilis yung pagtaba nitong fruiting cane na to, kasi ang payat na pag-iiwanan siya nito. Ito pencil size na. So tatanggalin ko itong mga itong shoots. Ito ay halos almost 1 meter na rin. At hindi ko na siya masyadong papahabain. Puputulin ko yan dito. Pero sa susunod na panahon na o araw, sinukat ko yan. Meron akong ginamit na metro dyan. Ano na to? Nasa 90 mm. So, tatanggalin ko lang itong mga to. Tapos itong tendrils, ito naman ay madali lang naman to. Pwede nang gamitan ng kuko. Yan. Yung iba kasi rito, naalis ko na. Ito kagaya nito, napaka-iksi rin. Hindi na siya na-develop. Sabi nung pinagtatanungan ko, yung eksperyensado na sa pagtatanim ng ubas, ganun daw talaga. Since na nasa container lang naman ako, siguro ito ay 20 gallons to 25. Ito ganun din. Sabi niya, since nasa container naman ako, hindi ko kailangan pahabain to yung mga fruiting cane, at hindi ko rin kailangan mag-maintain ng maraming fruiting cane. Actually 4 lang itong fruiting cane na to, pero sabi niya nga kahit 2 o 3 pwede na, kasi nga limited yung nutrients na nakukuha nila. Kung masyadong maraming fruiting cane, hindi kayang supplyan kapag marami tayong fruiting cane na maintain. Ito kagaya nito, pinutol ko yan dito. Ito yung pang-4 na pang-4 na fruiting cane nito. Ito kasi yung trunk. Tapos gumawa ako ng 2 arms o cordon. Tapos pinutol ko siya rito sa dulo. Ito na yung naging fruiting arm niya. More than 1 meter na. Napansin ko yung 2 magkasunod na nasa bandang dulo, mabilis ang paglaki ng fruiting cane niya. So napag-iiwanan yung mga nandito sa baba. Yung pala talagang niya, yung bandang dulo yung mabilis ma-develop. At pagdating dito, pinutol ko siya. Ito, naglabas na naman ng shoots. So hindi pa time para magpabunga. Tanggalin natin yan. Ito rin, yan pati ito inaagapan ko na siya. Yung pausbong pa lang,
Kagaya nito, yung ganito, natanggal ko na. Kasi malakas kumain ng ano yan, nutrients. Ito pa. Ito yung pangalawang fruiting cane. Ayan na naman, oh. Oh. Putol ulit yan. Tanggalin ko yan. Naagapan ko na agad. Kasi tatanggalin mo rin naman, eh. Ba't mo paayayabungin o pabibiluhin? Oh, ito rin. Ito yung isang puno. Tanggal yan. Kahapon nag-apply ako ng fungicide. At ito, mataas na. Tanggalin natin yung tendrils. Tapon natin dyan. Fertilizer yan. At ito mga tendrils. Kasi malakas daw kumuha ng nutrients yan. Sabi sa mga napapanood ko. At ito, mga shoots. Unnecessary shoots. Mga sucker yan. Kaagaw lang yan sa pagkain nila. Saka na tayo magpapatubo dyan kapag nag-pruning na para magpabunga. Ito kagaya nito. Ito yung trunks nya. Pagdating dito, naglagay ako ng dalawang cordon o arms. Ito yung unang fruiting cane, no? Bansot. Ito yung pangalawa. Payat din. Galing ko lang tong shoots na. Ito yung pangatlo, ganun din, payat. Pero yung dulo, pansinin nyo, ang laki na. More than 1 meter na rin to, mga 1.2. Ayan. So itong mga to, pag umabot na to ng 1 meter, tanggalin ko na. Hindi ko na masyadong pababain. Tanggal tayo ng 10 rails. Every day o every other day, monitor ko to. Kasi napakabilis lumabas yung mga shoots at 10 drills. Lalong lalo na kapag nag-uulan. Mukhang malinis naman na. Siguro ito mga bukas lang o sa susunod na araw may mga bagong shoots na naman at tendrils na lalabas dyan. Kaya aagapan natin. Excited na ako. Although matagal pa to magbunga. Ito kasi ay sabi ko nga kanina more than 3 months pa lang. So at least 10 months. Yung iba nga 8 months. Nababasa ko sa group ng mga nag-aalaga ng grapes. Napapabunga na nila. Pero hindi naman ako nagmamadali. Importante sa akin dahil first timer ako sa pagtatanim ng ubas, yung experience, yun yung importante sa akin. Natutunan ko muna kung paano magpabunga ng ubas. Kaya ito yung nirecommend sa akin, itong variety na Baikonur, dahil hindi mahirap alagaan at madali lang magpabunga. Meron ako ritong Brazilian hybrid. Gagawin ko tong mababa lang. Iano ko siya, 1 cordon lang o 1 arms dito siya. Tapos vertical siya, position. Payat nga ito pala ay marcoted pala to. Ibig sabihin yung stem niya o yung tangkay binalutan ng lupa saka pinaugat. Ayan. Ito minamonitor ko kasi di na po mga higad kinakain yung dahon. Meron din ako rito isa pa. Ito
Brazilian ano naman to, red cardinal. Oh. Tingnan nyo, kinain ng higad yung ano. Ayan pa oh. Kaya nag-apply ako ng fungicide at insecticide kahapon. Kasi itong mga talong ganun din. Medyo gumanda na ang bulaklak, ang ano nila, ang dahon, kasi nagkapunggos yan. At narito pa yung isa kong Brazilian hybrid. Yan. Medyo gumanda-ganda na rin. Ito naman yung iba kong tanim, talong. Ayun yung talong. Ito yung kangkong. At ibang ito guwapol, yung minarkot ko. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay mayroon kayong natutunan. God bless.